So ngayon mga kalab, dahil nandito kami sa Pispan, ang gagawin namin ngayon ay magtaan kami ng bobo at kasama namin sila Giselle at si Marian. Ayan po. So ito, matagal na po namin hindi napakita sa inyo kung paano manguha ng alimango. So inipapakita po namin sa inyo ulit dahil dito po sa aming fish pond ay maglalagay po kami ng alimango. Hindi muna kami maglalagay dito ng mga tilapia dahil medyo maalat po ang ilog mga kalav. Parang nahahaluan siya ng dagat. So dito mga kalav, di siya nakuha agad mga kalav, no, kasi yung ibang mga nagtatrabaho kasi dito mga kalav ay nawala din sila kasi meron silang focus po ng trabaho. Tapos yung mga nagtatrabaho dito ay nagtrabaho lang sila talaga dito para syempre meron po silang mag-ano din habang wala pa silang trabaho noon. So parang nag-extra lang sila dito mga kalab. Kaya yan ang pinatapos. At ayan, tignan nyo po yung mga pilapil. Ayan, naging okay na po siya mga kalab. Kasi dyan kasi yung mas pinaka-problema mga kalab na pilapil. Medyo makapal na po ang pilapil dyan. Tapos ito, dahil alimango po yung ilalagay namin mga kalaw, sabi ni Francis na hindi daw pwede din kunin yung mga ganyan kasi dyan po magtatago po yung mga alimango. Ayan. Tapos yung trinabaho dito po na yung sa ano ba, sa pilapil. Ay pilapil, ayan po. Yung pamerta. Diba, if hindi nyo po nakita doon mga kalab na ginawa na po namin ditong ano, ayan yung PVC noon. Diba, ayan is dyan. So, bumili kami ng isang ano po, yung ganyan ba, PVC, yung mahaba na siya. Ayan. So, if mapapasok kami ng tubig mamaya mga kalab kasi medyo maalat siya. At high tide po ang tubig. So kukunin lang namin to tapos papasok yung ano doon. Base kasi na nagseminar kami doon mga kalab, maganda daw yung tubig ngayon if hindi kami naglalagay ngayon kasi di na daw namin kailangan mag-disinfect or mag ano pa dahil magpapasok lang daw kami ng tubig alat at parang nagtitisid ka na daw. Sabi po yung nagseminar doon, nung nagseminar kami mga kalab ba, so yun yung mas nakakaganda pala. Tapos pag wala na ding maglo-low tide na, so tsaka na siya kukunin po yung tubig. Ipapalabas na naman papunta doon sa labas. Kasi ngayon nga daw, para ma-disinfect daw mga kalav ng maalat po na tubig dito sa amin. So, yun. Maganda siya mga kalav. Ayan. So, ito po yung gamit namin dito na pubunet. At alam nyo na po talaga kung ano po ang mga tawag dito. Ayan, yung bubunet. Ito naman po ang panggal bino. Kani. Panggal na may net. So ang kaibahan naman po dito mga kalab kapag mo siya itaan ay kailangan mong kumuha ng mga ganyan para gawin siyang palatandaan at hindi po siya pag mag high tide hindi po siya maaanod at hindi siya yun bang na lang mulutaw ba kung sa Bisaya pa. Tapos ito na mga kalab, ihagis mo lang siya. Tapos meron kasi siya mga bato-bato. Tapos meron siyang palatandaan kung saan mo siya nilagay. Kasi ito yung palatandaan, ice bucket. Ayan. Tapos yung pain po dito ay tamban. Minsan pag walang tamban, mga na lang, mga mga kuyamas. So, andito po si Lucas. So, ayan, magtataan na po si Francis. Di ba? So, kaya po andito po si Lucas dahil, alam niyo mga kalab, sila Mama Bibi po, di ba meron silang bahay doon sa katapat ila Ate Geraldine. So, doon sa may pilapil po na pinagawa doon, yes, dike po. Doon sa La Union ba sa Bandol ay meron pong binigay sa kanila. At sa awan ng Diyos meron po mga kalab. Ngayon is meron po kaming kahoy doon na malaki. So, ibigay po namin yun kay Mama Bibi at Papa Carlo para gawin pong haligi nila mga kalab. So, basta ipakita namin sa inyo mga kalab, malaking kahoy po na ibibigay na po namin sa kanila at malaking tulong po yun sa kanila dahil pwedeng gawin nila yung para makapag-start po sila ng bahay.
Kuday, ang sarap ng hangin dito sa fish pond. Ayan, kahit sobrang init. Iba talaga kapag fish pond. Iba talaga kapag probinsya. It's feel like home. So yun mga kalab, after 1 hour, 2 hours ata is, ayan, kinukuha na po nila Francis yung mga itinaan nila. Ayan. So maganda kasi magtaan dito mga kalab kasi nag-high tide siya. Kaya ito ngayon kinukuha na dahil nag-low tide na. Ha? Oo. Sakpa na ba tayo? Ibalikan. Oo. Ingon. So yan, ito yung nahuli natin. Kunti lang. Hala, at least na ano. Yan mga kalab, merong kuha oh. At eto na po lahat mga kalab yung mga nakuha. Grabe nakakamiss yung mga ganitong vlog no, na ipakita talaga yung mga ganap sa fish pond. Like ito, ayan, may alimango. Ayan. Diba? Tapos yung mga similya mga kalab ay ilalagay namin doon, dyan sa fish pond namin. Ayun o. Diba? Ayan pa. Hala, bongga. Grabe sa isang bubunit mga kalab, 2 ang laman. Ayan o. Diba? Pa. Ayan. Ayan. Ayan o. Pa. Wow. Oh. Ayan. So ngayon mga kalab, nandito kami sa fish pond namin at ngayon, dahil high tide po ngayon ay nagtaan po kami kanina. So, ayan po yung nahuli namin. Ayan. Mga alimango. Ayan pa. Ayan. Ito, malaki oh. Ayan. Yan o. Sa isang net mga kalabo, bubunit, 3 yung laman. Kami ranong, ayun na, Ayan. ranong. Meron pa doon. Ito pa. Sunog balik po ako. Ayan. Dala ng Meron buhay dyan mga o. Oh. Meron pa dyan. Dala ng buhay mga sunog. Siya. So masagana talaga kami dito sa alimanguhan. Kaya kapag nagdinegosyo kami dito ng alimango, di na kami halos bumibili po ng mga similya. Dahil meron naman po mga similyang alimango dyan na ilalagay po namin dito sa aming fish pond para palakihin. Ayan o. Ayan, ayan. Ayan. Alimango. Laki. Laki na alimango. Yan, sanay na po siyang mag ano ng alimangi. Yan ang may pawpaw. Malaki oh. Uy, ginoo ko, tatakas mga kalab. Kung ano, bigyan niya siya biuy ka nang mubura, isa na. Inog. So, sa ngayon mga kalab ay lumilindol po. Na, linog bino. Na, linog. Lumilindol po dito mga kalab. Dito kasi mga kalab, kapag lumilindol, eh naano talaga. Na lindol talaga siya ng ano, malakas kasi 'di ba? Ilang ano lang naman po, pilapil yung andito. Puputang na yung mga snake yan. Para maihap. Ililipat na dyan ang palagay po yung alimango mga kalab kasi pag dyan sa planggana po, eh, talagang maano sila kaya dito na lang sa panggal. Grabe, sobrang fresh ng hangin. Tayo nagpuan. Uy, uy. Ka.
Sisirahan na po mga kalab. Yan, okay. Bali. Tara. Dahil ayun doon mga kalab, medyo puno na siya. So yan po ay maalat po ang tubig dito sa amin mga kalab. Kaya yun po, maalat po ang tubig dyan. At sabi nga doon na seminar kami is maganda siya ano daw dito kasi para daw kami nagdi-disinfect. Ayan. Buti na lang talaga mga kalab. Nakapag na kami ng aming tilapia, nakapag-harvest na kami. Ngayon kasi dito mga kalab is tag-init na, summer, tapos uulan pero hindi siya uulan talaga ng bongga, konti lang. Doon sa kapitbahay namin wala na silang nilagay diyan. Yan dyan oh. Yan sinasara yan. Ganyan lang magsara. Nga dili mosulod og magpasulod bi mosulod ang tubig dito bi. Pasulod ang kanang kuan mga basura. Ano musulod mo na? Kay Gamay mo na buslot. kanang mga basura mosulod din siguro na dito dili. Kay bago pa man ang kuan. Pero buhatan pa man ako nag-date na ano. Dito, palit pag-istem sa kabandol. So ito hindi pa natapos mga kalab. Pero diri siya nga part humana ni diri no, ingani ni. Ay kuan pa man sa pawon pa na diri no. So dili pa na siya ang final ha. Kadagkag ko ano sa mana eh. Alam niyo mga kalab, kahit minsan di niyo po ako nakikita po na minsan hindi ako nag-ano dito sa fish pond. Ako kasi mga kalab, kapag andito din kami, todo ano din po ako, ganap din po sa mga social media, may mga ginagawa, nag-affiliate, ganun ako mga kalab. Si Francis naman po, si Francis po dito sa fish pond, tapos ako din po sa mga social media namin. Kaya pa na. At ngayon po, medyo nag-worry ako mga kalab kasi nag-upload kami ngayon nang pumunta kami sa Surigao. Kaso na-copyright kami. Pero bakit kami na-copyright? Ibayad kami doon. Diba? 500 in 1 month. Every month mga kalab, 500. Epidemic yung ano namin. So, kada buwan ka mag-ano nun. Bakit ganun bakla? Diyos ko day. Parang useless lang po yung mga binabayad namin. Madami na pong issues sa mga ganyan. Kaya masasabi kong useless talaga mga kalab. Magbabayad ka ng ganun. Hindi siya ano. Hawan ta? So ngayon mga kalab, bibilangin natin yung nakuha natin na similya. Mga similya namin dito mga kalab, ilalagay dito. Uha. Ala, dalawa. Ulo. Pat. Pero ano kita anan ni mo diri abi? Ha? Ano kita anan ni mo diri Kung kita alam dito, itong libuhin na nga, itong last mga niwang. So walo siya. Ala, nagkana eh. Buyag. Ayan, babalik kami nung nagtinda din kami ng mga alimango, no? Ano din yun mga kalab? Bongga din po yung ganong eksena po, yung bilihin ba? Yung di ka lang mag-aantay kung kailan mag-harvest. Siyempre, kung sino yung gustong bumili ng alimango, kukuha lang kami dito. Yun yung mas maganda. Ano pa nga kami doon, nung medyo naubusan na po kami ng nag-buy and sale kami, 'di ba? So, ginawa namin yung mga kalab nung medyo hindi na medyo mataba yung namin mga alimango, nag-buy and sale kami para syempre magkaroon din ng ganung extra income. So ito siya mga kalab ay naka-portrait siya, hindi siya naka-landscape kasi noong mga time na to is, ganap namin ito ay New Year po siya. So January 1, 2026. So bala pagkatapos tong pag New Year namin is pumunta kami doon natin Jerusalem tapos naligo kami doon sa basta may bongga siya mga kalab. Ayan, kaya ito di pa na okay po yung aming dito, yung YouTube namin, kaya medyo sa Facebook muna kami. Kaya ito na kaka-okay lang po ng aming YouTube. Ay, ayan. Ito, late upload na po ito mga kalab. Ito na naman. Hindi pala siya mga kalab. Yes, copyright siya, ayan restriction. Kaso, sharing siya mga kalab sa nagmamayari ng song. Pero dapat hindi ganito kasi syempre nagbayad naman kami ng maayos, di ba? Ayan. So ngayon mga kalab ay papauwi na kami doon sa aming bahay. At ito, papatunayan ko sa inyo mga kalab na medyo may kulay asul talaga yung tubig dito mga kalab sa ilog. Ayan siya, di ba nagkukulay asul? If sa personal mga kalab, klarong-klaro siya na nagkukulay asul po siya. So bawal po po ng
ano dito, tilapia. Yung makalabo sa asin. Taas ng tubig yun, ha? Marat daw mga kalab. Maalat daw kasi maano po yung ano ni Francis. Tignan nyo mga kalab. Mag high tide pa yan kasi yung tubig ko papunta doon mga kalab. Kung ako talaga ang papipiliin mga kalab, kapag hindi po maalat yung tubig ngayon, eh magtitilapia din talaga kami kasi iba kasi yung tilapia mga kalab kasi parang na-harvest mo siya sa isang ano lang, yung pangkalahatan talaga ba. Tapos yung alimango, hindi mo siya ma-harvest kapag pangkalahatan kasi kukunin mo siya kapag mataba na. You know? Ayan o, maalat. Tubig. Maalat siya. Kasi nga base daw doon sa nagseminar kami. Diri sa ilabin silang gibutang diri abi. Bangus ug lukon. Ay murag ang bangus kay okay man bino. Parang dagat yun. Oo, bitaw no. So yung nilagay nila dito mga kalab is bangus. Yung bangus po, dog. Tabang po kayo di po nangutobo. Pag para sa utobo, balik. 5 years na kasi kami dito sa buong Magallanes po na ano po ng tilapia. Tapos kasama kami doon sa parang top 10 na magiging successful daw po yung Magallanes pagdating sa mga tilapiahan. Maganda siya. At yung iba, like taga Cebu mga kalab, kakabalita lang po na parang may gusto pong pumunta dito para mag-rent ng fish pond kasi ang tilapia po dito sa amin is masarap po siya at masagana po. Kaya parang madami na din pong nakakaalam na naglalagay kami ng tilapia dito kasi yung mga last month pa talaga mga kalab, yung mga January, February to May ay March mga kalab, yun yung mas pinakabongga po na mga tilapiahan. Lahat talaga po yung nag-fish pan dito, meron talaga silang nilagay po ng mga tilapiahan. At naka-jackpot po sila kasi malaki po yung kanilang nilagay. Tapos sa amin dito mga kalabis, mga 20,000 lang. Pero malaki na yun mga kalabis, madami na yun. Yun nga lang na wash out nga yung fish pan namin. Ayan yung tulay dito sa amin. Tignan nyo oh. Nagkukulay asul talaga siya. Wow. Baka siguro sa susunod mga kalab ay pupunta tayo doon sa paliguan po dito sa amin mga kalab na palaging pinupuntahan po ng mga tao doon dito sa amin mga kalab. Grabe high tide kaayo. Nawa ilang dike, gamay ka istanan. Diba gamay ka istanan ilang dike? At naabutan na kami ng ulan. Maulan na. Ayan, paglabas na kami. At malapit na po yung kalsada. So ayun mga kalab, dito na nga kami sa bahay namin at meron akong mga kalab, hindi siya concern, syempre sa sarili ko mga kalab, lang ako kung ako lang po ba ang nakaranas nito kasi iba po yung, meron pong sakit sa ulo ko pero hindi siya yung masakit talaga na nakasanayan natin na masakit yung ulo. Sa akin po, kapag hinahawakan ko po yung sabad ng dito, ayan o, pag dinidiin ko siya, medyo masakit siya. Oh. Yung duda ko mga kalab is baka sa stress lang. Tapos meron akong anxiety. Kasi alam niyo mga kalab, yung Facebook page kasi namin, nagkaroon kasi siya ng violation. Madami po ang nag-report. Di ba meron namang mga ganun po na mga basher. Nire-report po yung aming Facebook. Di talaga mawala yun. Kaya yung mga malalaking mga vlogger po, yung mga umaabot na mga 1M followers po, ay yun, nire-report po nila at nare-restrict sila. So, ito po yung nangyari mga kalab sa amin. May mga nag-report po na mga basher talaga. Hindi mawawala sa amin yan. Noon pa man hanggang ngayon, meron talaga. At syempre, isa talaga sa, kapag meron kang mga basher, talaga expected na talaga na marami po ang magre-report po. Tapos, grabe yung pag mga kalab kasi baka siguro natakot na naman ako. Baka namang mangyari sa Facebook page namin. Di ba parang nakakalito, na-trauma na kasi kami mga kalab sa mga mangyayari. Kaya sana, wag naman sana. Tapos, sa mga pagkatapos kasi sa bahay, sa fish pa namin mga kalab is, dito lang talaga kami sa bahay namin. Parang medyo, meron kaming ibang kinaabalahan mga kalab, like dito sa pagbababoy. Parang, hindi kami nasanay na magtambay dito sa bahay namin.
parang syempre pag pumupunta kami doon sa fish pond, minsan lang. Kasi bawal pa din naman din po iwan po yung babuyan dyan. Kaya medyo nakatambay lang din po talaga kami dito sa bahay namin. Pero kahit nasa pagtatambay mga kalab, medyo umiikot din po yung pera namin. Like sa negosyo namin, sa baboyan, tapos meron pang isa na di pa namin reveal. Yun, kaya eto, medyo na ano talaga mga kalab na sa ngayon nga, medyo pag ginagano po yung aking ulo, parang medyo masakit siya. Tapos pag inano rin po sa buhok, pag ginaganon ko medyo masakit siya. Pero siguro sa ngayon mga kalab, medyo okay na siya. Pero may time talaga na medyo masakit siya. Pero dito sa banda, pinipisil ko, hindi naman siya, nung mga nakaraan, mga ano na to, mga 3 days na to, ano na siya, ko dahil meron naman po talagang madaling paraan magpa-check up. Pero isa talaga ako sa tao na matakotin talaga na malaman po yung result kung ano po, ganyan. Pero yun, ina-advise naman po ako nila Ate Sabet, like sa mga magulang kumakalab kasi nga 'di ba nakapag general check-up na sila at yun lumabas po yung kanilang mga sakit at sa awa ng Diyos after 1 year sa pag-take nila ng medicine naging okay naman po mga kalab. So which is good naman po kasi siguro balak namin ni Francis na magpa-general check-up pero sa ngayon lang talaga mga kalab parang di ko talaga siya kaya at alam ko po sa inyo din 'di ba meron ding takot na magpa-check-up pero sa akin mga kalab ay pinagana-ganon ko medyo masakit siya. Ano kaya to, no? Stress ba to or yung bughat-bughat ba kung tawagin pa sa Bisaya ba? Tapos isa sa pinakaano din po yung sa screen po na medyo parang medyo sumasakit po yung pag may sobrang liwanag. Ayan. Yun, kaya yun lang po yung concern ko mga kalab kung ano ba talaga. So, comment lang mga kalab. Pero sa pagpapacheck up mga kalab, siguro sa kung medyo hindi pa to nawala mga kalab, magpapacheck up na talaga ako. Nagsimula lang po ito nung anniversary po namin ni Francis nung sa gabi. Yun. So, yun lang mga kalab. Bye!